Hi guys! Welcome back to my channel. Nagbabalik po ako muli. At today po, sagutin po natin ang isang tanong na naman ng ating isang Facebook followers. At ito po ang tanong niya. Ano po ang mas maganda? OLJ, Online Job PH, Upwork, or Fiverr? Well, based on my experience, para po sa akin, ang mas maganda po ay OLJ. Para lamang po ito sa akin, magkakaiba po tayo ng preference or ng experience. Sa akin po kasi, ang experience ko with OLJ, mostly 80% of my clients ay galing siya sa OLJ. The other percent ay galing po sa Upwork, sa Fiverr, at sa colleagues. Referral po. Sa dalawang platform, Upwork and Fiverr, may kita naman po ako sa mga yon. Sumahod na po ako sa dalawang platform na yan, pero mas marami pa rin po akong nakuha talaga na client sa OLJ. Una po kasing dahilan po, sa Upwork, meron po tayong tinatawag na bidding. Para makapag-apply ka sa isang job post, kailangan nyo po ng connects. Pag naubos po na yung free connects nyo, and then that's the time na kailangan nyo na po bumili ng connects. At hindi po pare-parehas ang mga job posts. Meron pong 16 connects, 24 connects ang kailangan ni employer. Mayroong mababa 8, mayroong mas mataas pa sa 30. At in that case, pag mataas po ang bidding or ang connects na kailangan, mas konti po ang ma-applyan po ninyo. Sa OLJ naman po, dati, nung una, first year or first month ko sa OLJ, kahit ilang beses ka mag-apply sa OLJ, pwede. Kahit 10 yung apply, kahit 5 applyan, pwede. Pero this past few weeks, few months po, na may pinapatupad na po si OLJ na bid. Ibig sabihin po nito, pag mag-a-apply po tayo, meron na pong tinatawag na bidding. Kunyari po, 15. At kung mas sa lahat po ng nag-apply ay mas taas po kayo, pinakamataas kayo, mas nasa taas po yung inyong proposal or yung inyong application kay client. So, kung mas mababa naman, of course, nasa ilalim or nasa dulo yung inyong application. Pero, hindi po siya katulad ni Upwork na meron talagang number na required. Sa OLJ, kayo po ang maglalagay ng gusto nyong amount. At every day na nagbi-visit kayo sa platform, makaka-receive po kayo ng 10 points every day. Basta, i-open nyo lang po yung yung platform. And, on my case, lagi po ako nagbubukas. Hindi naman po ako nag-a-apply, pero gusto ko lang po magbukas at makita yung mga available na job post. Ang maximum po ng points na natatanggap ng isang freelancer sa OLJ ay 60. Once na-achieve nyo na po yung 60, hindi na po siya madadagdagan ng free every time na nag-visit po kayo. Pero, ang kagandahan doon, mas madali talaga mag-apply or magkaroon ng client sa OLJ. Sa Fiverr po kasi, masyado na sa akin, para sa akin po, saturated and competitive ang platform na yun. Hindi lang po mga Filipino, other countries, other nationalities nandun na rin po. At kung meron pa po kayo ibang mga tanong, pwede po kayong mag-comment down below or mag-message po sa aking FB page or mag-comment po sa aking YouTube video pagka-upload nito. At that's all for today. See you on my next vlog. Bye-bye!